Nay, dito na ang sabaw, sigaw ni Aling Remedios mula sa sala. Nagmadali si Sofia pabalik sa kusina habang kinakalkal niya ang sandok para salain ang sabaw sa mangkok, biglang nabuhos ang mainit na likido sa sahig. Natumba si Sofia. Sofia, tumalon si Ramon mula sa upuan at sinubukang itayo ang kanyang asawa. Mahal, gising ka ba? Mahal. Ngunit bago pa man makapalapit si Ramon ng husto, narinig na nila ang boses ni Aling Remedios mula sa may pinto NG kusina. Malas, napakaraming malas nito, nawasak na ang handaan. Ano ba yang ginawa mo? Ibuhos ang sabaw. Napatingin si Ramon sa kanyang ina nang may apoy sa mga mata. Inay, yun ba ang mahalaga ngayon? May taong natumba dito. Si Sofia Reyes ay 23 taong gulang nang ikasal siya agad pagkatapos ng graduasyon. Ang kanyang mapapangasawa ay si Ramon de la Cruz, 12 taon siyang mas matanda. Ibinaba ni Sofia ang kanyang toga sa graduation ceremony at proud 3 buwan ay nagsuot na siya ng wedding gown. Ang magkakaibigan niya ay naghahanap pang trabaho, ngunit pinili ni Sofia ang kasal bilang bagong simulang kanyang buhay. Pagkatapos ngang simbahan at ng reception sa isang malaking bahay aliwan sa Marikina, sumakay sila ni Ramon papunta sa bahay ng kanyang pamilya. Nagbihis na si Sofia mula sa wedding gown patungong magandang floral dress. Nakaupo siya ng walang kibo sa kotse, nakatunghay sa mga kalye ng Quezon City habang nag-iisip. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Ramon ang kamay ni Sofia ng mahigpit. Hindi masyadong malaki yung bahay namin, ha? Pero talagang mabubuti ang tatay at nanay ko, aalagaan kanila. Tumango si Sofia at nagumiti. Dumating ang pag-asa at excitement sa kanyang puso. Dahil sinabi ni Ramon, panatak na panatak siya. Pero pagpasok niya sa bahay, nagsimulang gumuho ang kanyang inaasahan. Sa may pintuan, nahihintay na si Aling Remedios de la Cruz ang kanyang biyenan. Tinitigan nito si Sofia mula ulo hanggang paa. Ha? Ang maikling damit ng mga bata ngayon. Ang damit ni Sofia ay hanggang tuhod malinis, mayos, angkop sa pagkakataon. Tumingin si Sofia nang may pagtataka sa kanyang suot, ngumiti ng mahina habang hinihimas ang laylayan ng palda. Unang salita ng pagtanggap ngunit pagtutuwid pala ito. Hindi alam ni Sofia kung paano dapat sumagot. Pumasok ka na. Marami pa akong ituturo sa'yo, napakarami. Hindi ito pag-anyaya ng pamilya, ito ay isang pahayag. Agad niyang nalaman ang kahulugan niyong masalita. Pagpasok sa sala, ang biyenan niyang si Mang Ernesto ay nakaupo sa harapan ng telebisyon. Tumango lamang ito kay Sofia at hindi nagsalita. Pagkaraan ng 1 oras, tinawag siya ni Aling Remedios. Yung regalong magulang mo, yung pasalubong at pagkain na dinala nila, ayusin mo. Po, inay, nagulat si Sofia. Araw mismo ang kasal, pinagtatrabaho na siya. Nagsimulang magsalita si Sofia ng maingat. Malapit na pong dumating ang mga kamag-anak para sa merienda tsena, baka magbihis muna akong. Ngunit natuon ang malamig na tingin ni Aling Remedios sa kanya. Sa mga matang iyon ay walang puwang para sa pagtutol. Naunawaan ni Sofia kahit sa araw ng kasal niya, hindi siya maaring magpahinga. Nagbihis si Sofia ang tiyaswal at pumasok sa kusina. Iniayos niya ang pagkain, naganda ang mesa para sa mga bisita at nag-alaga sa lahat ng dumating habang ang kanyang asawang si Ramon ay nakaupo sa sala kasama ang kanyang ama, nanonood ng basketball sa telebisyon. Nag-iisa si Sofia sa kusina. Nang dumating ang oras ng hapunan, tinawag siya muli ni Aling Remedios. Ituturo ko sa iyo kung paano magluto ng mayos. Ang manugang ay kailangang marunong maghanda ng pagkain sa tamang oras. Ang mapansit, ilagay dito. Ang kanin, ganito iluto. Hindi kami gumagamit na risiko dito kalteo lang, he. Iyong tinutukan ng apoy. Gusto iyong ng tatay mo. Natulala si Sofia. Hindi siya sanay magluto sa kaldero sa bahay nila. Inay, hindi po ako sanay doon. Ituturo po ninyo sa akin at susubukan ko. Nakpalingon-lingon si Aling Remedios. Aba, hindi marunong magluto ng kanin. Ano bang itinuro sa iyo ng nanay mo? Pero itinuloy nito ang pagtuturo at sinundan ni Sofia ang bawat hakbang ng buong taimtim. Habang nagluluto si Sofia,
nakatayo si Aling Remedios sa tabi nito at nagbibigay ng pansin sa bawat mali. Bakit ganyan? Masyado namang malambot ang kanin. At bakit ganyan ang pagputol? Napakarami pa palang kailangan ituro sa iyo. Pagkatapos ng hapunan, inabot sa kanya ni Aling Remedios ang guwantes na goma. Nakatayo si Sofia at tahimik na tumingin sa mga guwantes. Naawa siya sa kanyang sarili araw ng kasal niya, hindi man lang siya makaupong maayos. Hindi ka ba makakita? Kumain na sila, kailangan ng linisin. Marunong kang mahugas ng pinggan, di ba? Opo, inay, sagot ni Sofia, nakayuko. Bagong graduates pa lamang na 23 taong gulang, lahat ng ito ay bago at mahirap para sa kanya. Hindi masyadong nag-aral ng pagluluto si Sofia, sa bahay nila lagi na lang siyang nilulutuan ng kanyang ina at sinasabi nito na hindi na kailangang marunong magluto ngayon dahil may delivery na naman. Sa sala, nakaupo pa rin si Mang Ernesto, nanonood ng TV. Umupo rin sa tabi ng kanyang ama si Ramon. Habang nagtatrabaho si Sofia sa kusina, nagpapahinga ang pamilya de la Cruz sa sala. Walang tumulong kay Sofia. Nang gabi na, lalong nagulat si Sofia sa isang bagay. Kahit bagong kasal sila, hindi nila magamit ang silid para sa kanilang dalawa lamang. Pinag-aayos siya ni Aling Remedios ng higaan sa kwartong matatanda. Nabukas sara si Sofia sa kwarto ng mga magulang ni Ramon. Nagayos ng kumot at unan sa unang gabi ng kasal niya. Walang sariling oras para sila ni Ramon. Ang mga bata ngayon, hindi sanay sa trabaho. Lahat ay pampering, sabi ni Aling Remedios nang may bisita sa bahay, harapan ni Sofia. Namula ang mukha ni Sofia ngunit walang masabi. Gabing-gabi, umupo si Sofia nang mag-isa sa maliit na silid, hawak ang kanyang cellphone. Gusto niyang tumawag sa kanyang ina kay Nanay Lita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Magsasabi ba siyang okay siya? O aminin niyang mahirap na ito simula pa lang? Kung sabihin niyang nahihirapan siya sa unang araw pa lamang, mabibigo ang kanyang ina. Ibinaba ni Sofia ang cellphone nang hindi natawagan. Nang pahiga na sila ni Ramon, sinabi nito, maganda rin na kasama natin si nanay sa bahay, di ba? Hindi ka pa ganon kahusay sa magawaing bahay, may tuturo niya sa'yo, masanay ka rin agad. Nagsalita si Ramon na parang walang mali sa lahat ng nangyari na parabang natural lang ang lahat. Pumikit si Sofia sa ilalim ng kumot. Isang kakaibang damdamin ang bumaba sa kanyang puso. Manugang ba talaga ako ni Ramon o katulong lamang ang katayuan ko rito? Walang honeymoon. Abalang-abala daw sa trabaho si Ramon kaya inulit niya ito. Sa kwartong magulang ni Ramon, ginugol ni Sofia ang kanyang unang gabi bilang may asawa. Sinabi ni Ramon na mga 1 o 2 taon lang. Matututunan na niya ang lahat tungkol sa pamamahalang bahay at lilipat na sila sa sarili nilang tirahan. Nagtiwala si Sofia sa pangako na iyon, kaunting tiis lang, mabilis din yun. Ngunit lumipas ang 10 taon. Ang 23 taong gulang na bagong kasal ay 33 na ngayon. Nandun pa rin si Sofia sa bahay na iyon. Ang 1 taon ay naging 2, ang 2 ay naging 5 at biglang 10 taon na ang lumipas. Sa loob ng 10 taon na iyon, marami ang natutuhan ni Sofia, hindi ang manggagawaing bahay kundi ang kanyang tunay na katayuan sa loob ng pamilyang ito. Naging 3 ang manugang sa bahay nga pamilya de la Cruz. Ang panganay na manugang ay si Sofia, ang pangalawang manugang ay si Marichel, asawa ni Jojo, at ang ikatlong manugang ay si Ati. Karen, asawa ni Bong, ang pinakabata, ngunit magkakaiba ang gipagtrato ni Aling Remedios sa kanila. Isang Sabado ay negapon. Dumating si Marichel na may dalang sanggol ang apong pamilya de la Cruz. Sinundan nito ni Jojo. Nandito na ang aking apo. Sumisigaw si Aling Remedios mula sa pintuan. Nandito na ang aking bunso. Ang sanggol na dala ni Marichel ay ang unang apo ni Aling Remedios dahil lang sa nanganak siyang lalaki, espesyal na si Marichel. Bago dumating si Maricel, tinawag siya ni Aling Remedios. Bukas darating si Maricel at ang apo ko. Magluto kain ni kare-kare at lechong kawali paborito iyon ni Maricel at maghihanda rin ng prutas para sa apo ko.
Namili si Sofia ang isang araw bago pa man dumating ang maito. Niluto niya ang kare-kareng maingat, binili ang mani, kinayot ang saging na saba, nilagyan ng bagong na pinahiran ng konting asukal. Inihaw niya ang lechon kawali hanggang gintong-ginto. Inayos ang prutas sa pilato ng pati presentasyon ay maganda. Ngunit nang makita ni Marichel ang handang pagkain, sinabi nito, "Hindi naman talaga ako kumakain ng ganyan." Nanlamig ang mukha ni Sofia. Agad na pinawi ni Aling Remedios ang pabigat na iyon. "Tikman mo na, kain na. Nagsusumikap ka sa pag-aalagang bata, kumain ka ng mabuti." Ang boses ni Aling Remedios para kay Marichel ay ibang-iba sa tono nito lagi kay Sofia. Pagkatapos ng tanghalian, pumasok si Sofia sa kusina para mahugas ng pinggan. Sa sala, marinig niya ang tawanan nina Marichel at Aling Remedios. Nakaupo si Maricel sa sofa, kumakain ng hiwa-hiwang prutas, nagkukuwento. Nang tumay ang sanggol at nadumian ang damit nito, tinawag ni Aling Remedios si Sofia. "Sofia, hugasan mo tong damit na ito." Tinanggap ni Sofia ang maruming damit ng bata, nadumhan ang kanyang kamay ngunit walang nagpansin. Sa sala, nakatingin pa rin si Maricel sa cellphone, nakangiti. Si Marichel at si Sofia ay kapwa hindi nagtatrabaho sa labas, ngunit dahil nanganak ng lalaki si Marichel, espesyal na bisita siya sa bahay na ito. Si Ate Karen naman ay iba pa. Siya ay abogada. Nang unang dumating siya sa bahay para magpakilala bilang nobya ni Bong, nagbigay siya ng business card. Kinuha ni Aling Remedios ang card at labis na natuwa. "Abogada ang manugang ko." Ipinagmamalaki nito sa mga kapitbahay. Sa tuwing dumarating si Karen, ginagawa ito ni Aling Remedios na kasama sa isang ikot sa barangay, ipinagmamalaki ang abogada niyang manugang. Sa tuwing dumating si Karen sa bahay, may dalang laptop ito. Nakaupo ito sa sala, sumasagot ng tawag, nagte-type ng email. Hinding-hindi siya pinagagawa ng mga gawaing bahay ni Aling Remedios. Ang abogada ay abala, sabi nito, ngunit ang hugas pinggan ay para pa rin kay Sofia. Isang araw, naglakas loob si Sofia na magsalita. "Inay, gusto ko sanang magtrabaho." Nagtapos ang kolehiyo si Sofia. Gusto niyang gumamit ang kanyang pinag-aralan. Nagunit malamig ang sagot ni Aling Remedios. "Hindi pa nga ikaw handa sa mga gawaing bahay, magtratrabaho ka pa. Kung lalabas ka, sino ang mag-alaga rito?" Sinabi rin ito ni Sofia kay Ramon, ngunit katulad din ang sagot ng asawa. "Gusto ko na kapag uwi ko ay nandun ka. Comfortable ako sa ganun." Walang nagtatanong kung ano ang gusto ni Sofia. Isang Pasko, nakaupo si Karen sa sala, uminom kape habang nagpiprito si Sofia ang lumpia. "Ang swerte mo naman, ate. Nandito lang sa bahay. Ako halos mapatapos na sa trabaho." "Hay." Narinig ni Sofia ang salitang iyon sa harapan ng kumukulong mantika, may bakas ng paso sa kamay, may pananakit na likod. Wala siyang masabi. Lagi na lang sinasabi ni Aling Remedios, ang manugang na nanganak ng apo at ang manugang na abogada, sila ay mga bisitang bahay na ito, kailangang tratuhin sila ng maayos. Parehong manugang, ngunit si Maricel at si Karen ay mga bisita. Hindi si Sofia ang bisita, siya ang dapat mag-alaga sa bisita. Para kay Aling Remedios, si Sofia ay manggagawa lamang sa bahay na ito. Sa loob ng 10 taon, paulit-ulit na nangyari ito. Sa bawat fiesta, Pasko, pistang patay, at iba pang pagtitipon, nandun si Sofia sa kusina. Nakaupo sa sala sina Maricel at Karen, nagkukuwento, nag-isa si Sofia sa kusina. Walang nagtatanong kung bakit ganon ang kalagayan. Isang gabi, tumingin si Sofia sa salamin ng banyo at nagulat sa kanyang sarili. May mga kulubot na sa kanyang mukha, magaspang na ang kamay. Sa ilalim ng kuko ay may mansa na hindi na mawala kahit hugasan. 33 na ako, mahinang bulong niya. 23 nang pumasok siya sa bahay na ito at 10 taon na ang lumipas. Ilang araw bago ang pistang Pasko, umakyat si Ramon at sinabi na siya ay na-promote senior manager na siya sa kanyang kumpanya. Nagwento ito ng may galak. Ngunit walang salamat para kay Sofia. Sa loob ng 10 taon, pinangalagaan ni Sofia ang tahanan upang makapag-focus si Ramon sa trabaho.
Sinampay niya ang nga damit nito, niluto ang agahan, at iningatan ang kanyang nga magulang. Ngunit para kay Ramon, natural lamang ito, natural lang yun. Sino pa ang gagawa niyan? Naunawaan niya sa loob ng 10 taon ang kanyang halaga sa bahay na ito ay sinusukat sa kung ano siya bilang asset. Nanganak ng lalaki, may halaga. Abogada, may halaga. Ang panganay na manugang na hindi nagtatrabaho, walang espesyal na nagagawa, libreng manggagawa lamang. Ilang araw bago ang Pasko, umupo si Aling Remedios sa sala at nagsimulang gumawang listahan. Tinawag niya si Sofia mula sa kusina. Tingnan mo ito, kailangan nating maghanda ng maayos ngayong Pasko. 3 pahina ang inabot sa kanya ni Aling Remedios, puno ng maliit na sulat. Bukas malaking tumingin si Sofia. Lechon baboy, kare-kare, mechado, caldereta, leche flan, biko, puto, sapin-sapin, bibingka. Sa tabing bawat pagkain ay may pulang tala si Aling Remedios. Ang baboy huwag sa supermarket, sa tindahan sa palengke ng Batangas Road, doon kami laging bumibili. Mas masarap, ang makakanin pag-ingatan, kailangang gawa sa bahay, huwag bibilhin sa tindahan. Sa ibabang listahan, huwag magtitipid, piliin ang pinakamainam. Kinuha ni Aling Remedios ang larawan ng naunang pagtitipon. Ngayon ay dapat mas maganda kaysa dati. Noong nakaraan ay medyo manipis ang leche flan mo, mas makapal ngayon. Opo, inay, sagot ni Sofia. Noong nakaraan, nagpuyat si Sofia para lang matiyak na perpekto ang leche flan at sinabihan pa rin siyang manipis. Inay, darating ba ang mahipag ko sa araw mismo ng Pasko? Si Marigel at si Karen ay laging dumadating sa araw na okasyon lamang hindi nakikisa sa paghahanda. Tumingin sa kanya ng may kaibang ekspresyon si Aling Remedios. Abala ang maiyon, di ba? Kailangan nating gawin para sa kanila. Natin ang sinabi, ngunit si Sofia ang tinutukoy. Lumabas si Sofia ng tanghali patungong palengkeng Cubao. Malamig ang hangin ng Disyembre. May dalang malaking bayong si Sofia, nakatayo sa may pintuan ng palengke. Una, pumunta siya sa tindahan ng karne. Kailangan ng lechon baboy para ipadala sa manghihilaw. Mahal ngayon dahil Pasko, sabi NG Tindero. Nunit utos ni Aling Remedios ang pinakamainam na karne. Puno ng bigat ang kanyang bayong. Pumunta siya sa tindahan ng prutas. Isa-isang pinili ang mansanas, ubas, pakwan. Pinya tinitignan kung may pasa o pakasiraman. Dahil alam niyang kung may kapintasan kahit maliit, mapapansin ni Aling Remedios. Lagi na lang ganyan sa panahon ng Pasko, sabi ngang tindera ng prutas. Baka ikaw muli ang pinapamili ng manunan mo. Malungkot na ngumiti si Sofia. Hirap naman ang manugang, ganyan talaga nun. Ganyan kami, piniling tindera ang pinakamainam na prutas para sa kanya. Lalong bumigat ang bayong. Dumaan siya sa tindahan ng isda, gulay at tuyong pagkain. Gumabi na nang makaalis siya. Bumalik siya sa MRT, nagdadala ng mabibigat na bayong. Dumating siya sa bahay bandang 7:00 ng gabi. Isa-isang tiniyak ni Aling Remedios ang binili. Okay ang prutas, pero itong bangus, medyo maliit yata. Hindi nakasagot si Sofia. Pinili niya ang pinakamalaking bangus sa palengke, ngunit maliit pa rin daw. Pagkaraan ng hapunan, sinabi ni Aling Remedios, kailangan na nating simulan ang paghahanda ng sangkap. Pumasok si Sofia sa kusina, naksuot ng apron, hinugasan ang baboy, pinaikot ang magulay, nilinis ang isda. Sa sala, nanonood ng telebisyon si Ramon kasama ang kanyang ama. Nang lumampas ng 10:00 ng gabi, dumating si Ramon sa kusina. Ma, tawagan mo na ang makapatid ko, hindi naman malayo ang tirahan nila. Marahil naawa si Ramon dahil nag-isa ang kanyang asawa. Ngunit matigas ang sagot ni Aling Remedios. Huwag mong abalahin ang mga abala. Si Marichel ay abalang-abala sa pag-alaga sa sanggol. Si Karen ay abala sa trabaho. Tayo ang gumagawa. Tayo muli gunit nakaupo pa rin si Aling Remedios sa sala. Tahimik na naksalita si Ramon kay Sofia. Mag-order na lang tayo. May delivery naman ngayon ng mahandang pagkain. Narinig ito ni Aling Remedios.
Pakain ba galing sa labas ang iaalok mo sa Diyos sa panahon ng Pasko? Ang pakain ng Kapaskuhan ay kailangang gawa ng sariling kamay, may pagmamahal, iyan ang kahulugan ng Pasko. Nagpatuloy pa si Aling Remedios. At ikaw, Sofia, hindi ka naman nagtatrabaho. Ano pang dahilan mo? Nandito ka lang sa bahay, hindi mo ba magagawa ito? Wala nang nasabi si Sofia. Tumahimik din si Ramon. Sa huli, nagpatuloy si Sofia sa kanyang trabaho sa kusina. Nang makaraos ng hating gabi, natapos na ni Sofia ang pahahandang ng mga sangkap bago na maging alaunang ng madaling araw. Isang araw, may dumating na mga kahon mula sa courier. Isang kahon, 2, 3, 4. Lumabas si Sofia mula sa kusina upang tingnan. Puno ng malalaking kahon ang sala. Masayang binuksan ni Aling Remedios ang nga ito. Una, premium beef set mula sa mahal na tindahan sa Bonifacio Global City, nakabalot ng gintong papel. Aba, tingnan ito. Karne mula sa BGJ, mula sa pamilya ni Marigel. Ikalawa, mahal na tablea at Barako coffee set. Ikatlo, isang kaunang magagandang prutas Korean melon, Shine muscat na kabalot ng mayos. Labis na nagalak si Aling Remedios at isa-isa itong kinuha ang larawan. Ipinadala niya ang mga larawan sa mga kapitbahay. Ang manugang ko na nanganak nga apo ganito ang pinadalang regalo ng pamilya nila. Tumawag ito sa ibang kaibigan. Ang abogada kong manugang pati ang pamilya ng asawa nito ay may mataas na antas. Tingnan mo tong nga regalo. Nakatayo si Sofia sa may pintuan ng kusina. Pinanonod ang lahat. Bumigat ang kanyang dibdib. Lumingon si Aling Remedios at tumingin kay Sofia. Tinitigan nito si Sofia mula ulo hanggang paa. Wala ba mula sa pamilya mo? Nanlamig si Sofia sa kinatatayuan. Sa boses ni Aling Remedios ay may pagsasalita na parabang hiya ang dala ng pamilya ni Sofia. Hindi masalita si Sofia. Hindi mayaman ang pamilya ni Sofia. Ang kanyang magulang ay may maliit na tindahan ng pagkain sa Marikina. Hindi sila yumaman, ngunit pinalaki nila si Sofia at pinag-aral sa kolehiyo. Isang buwan na ang nakakaraan, nakpadala ang nanay ni Sofiang sariwang bagoong alamang na ginawa niya tinistis at binuong maingat na maraming araw. Ngunit nandoon pa rin ito sa kusina, nakasilid sa ref, nakalimutan. Ni minsan ay hindi nagpuri si Aling Remedios sa bagong na iyon. Aba, alam naman nila kung anong kalagayan ng pamilya mo bago kanila sinang-ayon ang ikasal dito. Bulong ni Aling Remedios na parang sa sarili lamang ngunit malakas pa rin ang narinig. Iyon ay sinadyang marinig ni Sofia. Tumingin si Mang Ernesto mula sa diaryo ngunit hindi nagsalita. Ibinalik lamang nito ang diaryo sa harap ng kanyang mukha. Pagdating ni Ramon mula sa trabaho, nakita niya ang makahon. Ma, ano ito lahat? Masayang isinalaysay ni Aling Remedios ang lahat. Napansin ni Ramon na maputla ang mukha ni Sofia. Subukang ibalik ang mood ni Ramon. Si Nanay Lita kaya nakpadala din ng bagong, di ba? Masarap yun. Ngunit umiling si Aling Remedios. Bagong naman yan. Sino pa ang nagbibigay ng bagong bilang regalo? Dati-rati kong regalo sa mga kamag-anak. Hindi ko ibinibigay yan. Tingnan mo ang may ito karne. Prutas. Hindi na nakapagsalita si Ramon. Bumalik si Sofia sa kusina, tumayo sa harapan ng lababo. Pakiramdam niya ay malapit na siyang umiyak. Pumunta siya sa banyo, isinara ang pinto at umupo sa ibabaw ng sarang takip ng inodoro. Umagos ang luha. Sinikap ni Sofia na huwag maingay baka marinig ni Aling Remedios. Matagal siyang umiyak ng walang ingay. Nang tumigil na, bumangon siya at hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Pinindot niya ang mainit na puting tela sa kanyang mamata para mawala ang pamumula. Tumingin siya sa salamin. Ano ba talaga ko rito? 10 taon na siyang narito, ngunit hindi pa rin siya kinikilala. Araw bago ang Pasko. Nang hapon, naglilinis ng hulay si Sofia sa kusina. Naktunok ang doorbell. Delivery po. Nagmadali si Aling Remedios sa pintuan. Maraming malalaking kahon ang dinala ng courier, 1, 2, 3, 4. Muli,
Mula sa isa pang tindahan sa BGJ mukhang mas mahal pa kaysa dati, isa pang set, nega mamahaling karne, premium hamon, imported na keso, gourmet ensaymada set. Muli na namang kumukuhang larawan si Aling Remedios, nagtatawag sa mga kaibigan. Lumabas si Sofia mula sa kusina at nakatayo sa may pintuan. Nang makita siya ni Aling Remedios, muli itong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sofia, wala pa rin ba mula sa pamilya mo? Naguulit ang sitwasyon. Parehong kahulugan, parehong malagim na tono. Napagod na si Sofia sa paulit-ulit na kahihiyan na ito. Nang gabing ang bisperas ng Pasko, nakasakit si Sofia. Nang bumangon siya, mabigat ang kanyang ulo at sumasakit ang lalamunan. Namula ang kanyang mukha sa salamin. Sisipon ba ako? Ngunit hindi siya makakasakit ngayon. Nandun na ang Pasko. Lumunok siya nebiyohesik at neosep at nagpunta sa kusina. Kailangan niyang maglutong lahat ng pagkain ngayon. Pagpasok niya sa kusina, naroroon na si Aling Remedios. Inaayos ang masangkap. Magandang umaga, inay. Tumingin si Aling Remedios sa kanya at kunot ang no. Bakit ganyan ang mukha mo? Mamula-mula. Medyo pagod lang po siguro. Okay, lang po ako. Umubo si Sofia, hindi niya mapigilan, kumakakiliti ang lalamunan. Nakatitik si Aling Remedios sa kanya. Huwag ka ngang makunwaring may sakit. Pasko na, siyempre walang sakit. Ano yan? Patawad po, inay. Nakayuko si Sofia. Iniabot ni Aling Remedios ang maskara kay Sofia, halos inihagis. Suotin mo. Kung uubo ka sa pagkain, hindi maganda, para sa Diyos ang pagkain na ito. Nakswat si Sofia ng maskara at naglagay na apron. Nanginginig ang katawan niya, ngunit kailangan niyang simulan. Lechon kawali muna, kinailangan niyang lutuin ang baboy. Pagkatapos, leche flan. Sinimsim niya ang pinahalong itlog, gatas at asukal sa molde. Nagbainit ng mantika para sa lumpia. Kumukulong mantika. Mainit na singaw na umaakyat sa kanyang mukha. Mainit sa loob ng maskara. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Sofia. Nag-alinlangan siya. Okay lang ito, kaunting tiis na lang. Nakita ito ni Aling Remedios, ngunit na kunwari itong hindi nakita. Nang paulit-ulit na umibo si Sofia, nagsupak si Aling Remedios. Hesese, ituwid mo ang maskara mo, sinabi ko na sayo. Patawad po. Inay, itinaas ni Sofia ang maskara, ngunit lalong nahirapan siyang huminga sa loob ng maskara. Nang tanghali, nagain si Sofia ngunit wala siyang gana sa pagkain. Masakit lumunok dahil sa sakit nege lalamunan. Nege batu, kumain lang siyang konting sabaw. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Aling Remedios. Wala lang pong ganang kumain, inay. Mamaya na po ako kakain. Nang gabi, dumating si Ramon at sinabi nito, Ma, nakiusap na ako sa magkakapatid ko. Darating sila ngayong gabi para tumulong. Hindi nagustuhan ni Aling Remedios ito, ngunit dahil matigas si Ramon, pumayak siya. Nang gabi, dumating ang makapatid ni Ramon kasama ang kanilang pamilya. Dumating si Marichel na may dalang sanggol. Dumating si Ati, Karen na may dalang laptop bag. Maingay ang salatawanan ng mga bata at matatanda. Lumapit si Sofia kay Maricel. Hipag, maari mo bang tulungan akong makbihis ngang nga gulay? Marami pa tayong nga ensalada na kailangang ihanda. Sa puso ni Sofia, inakala niyang dahil nandun na ang mahipag, tutulungan siya. Ngunit malamig ang sagot ni Maricel. Ang sanggol ko ay umiyak, kailangan ko siyang alagaan. Umalis si Maricel at umupo sa sofa. Pagkaraan ng 5 minuto, mayos na ang sanggol, naglalaro ng tahimik. Nakaupo naman si Maricel, nakatingin sa cellphone. Lumapit si Sofia kay Karen. Hipag, maaari mo bang maghugas ng pinggan? Marami na tayong narumi. Ibinuksan ni Karen ang laptop at nagsimulang mag-type. Sorry, may urgent na email ako. Kailangan ko itong tapusin. Umupo si Karen sa mesa na sala, naktatube. Ang dalawang kapatid ni Ramon nakaupo sa sala, nagdedeal ng baraha. Hindi kahit minsan tumingin kay Sofia. Sa huli, bumalik si Sofia sa kusina ng mag-isa. Walang nakatulong sa kanya.
Anong silbi ang pagdating ng dalawang hipag kung ganun? Alas 9 gabi. Nagpiprito si Sofia ang lumpia. Biglang sumalto ang mantika at tumama sa kanyang kamay. Ay, maliit na sigaw ni Sofia. Namula at nanggiltik ang likod nenge kanyang kamay. Nasaktan siya ng labis. Agad na ibinasak ni Sofia ang kamay sa lalagyan ng malamig na tubig. Narinig ni Ramon ang sigaw at tumakbo sa kusina. Mahal, okay ka ba? Nasaan ka nasaktan? Tumingin si Ramon sa kamay ni Sofia at nagulat. Malinaw ang bakas ng paso. Ospital na tayo. Ngayon na. Hinawakan ni Ramon ang braso ni Sofia at inangat siya. Ngunit pumasok si Aling Remedios sa kusina at pumihil. Hindi pa tapos ang pagkain, saan kayo pupunta? Pasko ngayon, emergency room lang ang bukas. Sa ganyan, lagyan mo lang ng efficacent oil, okay na yan. Iniabot ni Aling Remedios ang gamot sa paso kay Sofia. Nilagyan ni Sofia ang gamot ang kamay at binalot ng pang-espesyal na benda. Nag-aalala si Ramon sa mukha habang tinitingnan si Sofia. Mahal, tigilan mo na muna ngayon. Makikiusap ako kay nanay. Ngunit umiling si Sofia. Okay lang ako, konti na lang. Bumalik si Sofia sa harapan ng kawali. Binalibak ang lumpia gamit ang bandeng kamay. Masakit, ngunit kailangan niyang maktiis. Bandang alas 10 ng gabi, bigla na lamang nasuka si Sofia. Pinigil niya ang kawali at nagmadali sa banyo. Lumuhod sa harapan ng inodoro. Naksuka si Sofia. Halos wala nang laman ang tiyan niya dahil hindi siya kumain, puro asido na ang lumabas. Matagal siyang nakadapa roon. Pagkatapos, pinunasan niya ng tissue ang kanyang bibig at tumingin sa salamin. Maputla ang mukha niya. Pawis ang bumababa sa mukha. Kumatok si Ramon sa pintong banyo. Mahal, okay ka ba? Hinugasan ni Sofia ang bibig niya at binuksan ang pinto. Nakita ni Ramon ang kanyang mukha at lalong nag-alala. Okay lang ako, ngumiti si Sofia, ngunit walang buhay sa mga mata niya. Bumalik si Sofia sa kusina. Marami pa ring pakaing kailangan gawin, hindi niya mapipigilan. Nagpuyat siya hanggang makaraos ng hating gabi, alas 1, alas 2. Ang magkakasama nila natulog na silang lahat. Sa mga kwarto, hinahati-hati nga kapatid ni Ramon at ng kanilang pamilya ang mahigaan. Natulog na rin si Ramon. Pagod na pagod. Si Sofia lang ang nag-isang gising sa kusina. Sa ilalim ng maliwanag na fluorescent light, maingat na hinalo ni Sofia ang mga sangkap. Ensalada de peras, bicho, sapin-sapin, puto bumbong isa-isa, hinalo niya ng taimtim. Nang makaraos ng alas 2, natapos na niya ang lahat ng paghahanda. Naupo si Sofia sa saing ng kusina. Wala na siyang lakas na tumayo. Nananatili siyang nakaupo sa malamig na sahig ng kusina, nakatingin ng walang hanggan. Ang kamay ay binalot ng benda, ang katawan ay nakakalagnat, ang ulo ay parang hahatiin, ngunit kailangan niyang bumangon. Bukas na ang Pasko. Nakpumilit siyang tumayo, nanlalang. Pinihilan ang ilaw at lumabas na kusina. Sa pasilyo, nakasandal sa pader habang lumalakad pabalik sa kwarto. Pagbukas no pinto. Tulog na si Ramon. Maingat na pumasok si Sofia sa ilalim ng kumot. Labis na masakit ang katawan, ngunit hindi siya makatulog. Nakanganga si Sofia sa dilim, nakatingin sa kisame. Pasko na bukas, kailangan pang maganda ang mga huling detalye. Pinikit niya ang mga mata, ngunit hindi niya alam na bukas ng umaga, hindi na kayang batahin ng kanyang katawan. Pasko. Nagising si Sofia ng alas 5 ng umaga. Mas tama ang sabihing hindi, siya nakatulog ng maayos, ilang oras lang ang nagawa niyang idilat ang mga mata. Nang itaas ang katawan, paikot-ikot ang paningin niya. Mas mataas na ang lagnat. Inilagay ni Sofia ang kamay sa noo niya, mainit-mainit. Maingat na bumangon ng hindi ginigising si Ramon. Hirap-hirap siyang pumunta sa banyo. Sa salamin, maputla ang kanyang mukha. Natuyo ang mga labi. Nagsipilyo siya at uminom ng malamig na tubig. Kailangan niyang magbigay malay ng sarili. Araw ng Pasko. Kailangan nilang magdasal at magmisa ng maaga at pagkatapos ay ang Pasko-Pasko na tanghalian.
Pumunta si Sofia sa kusina. Inilabas ang mga pagkaing inihanda niya kagabi. Inilabas ang leche flan, bicho, lumpia, at iba pa mula sa ref. Kailangan ay reheat ang ilan. Sinimulan niyang painitin ang sabaw ng baka. Naglagay siyang tubig sa palayok, pinainit. Nilagay ang karne. Pagkatapos, pumasok si Aling Remedios sa kusina. Tumingin ito kay Sofia at nagulat. Bakit ganyan ang mukha mo? Talagang may sakit ka? Medyo po, lagnat yata. Nandito pa rin ako, okay lang. Ngunit ngumunot no si Aling Remedios at hindi na nagsalita dahil malapit na ang oras ng pagdiriwang at wala na itong oras. Ang sabaw. Panuorin mo. Tikman mo. Sinalon ni Sofia ang sabaw sa sandok at tinikman. Ngunit halos hindi na siya makaramdam ng lasa. Nabawasan na ang pandama niya dahil sa lagnat. Medyo maalat siguro, sabi ni Aling Remedios. Nagdagdag si Sofia ng kaunting tubig. Nang 6:00, nagising ang lahat ng kasama nila. Nagbihis ng maayos sina Marichel at Karen, nakaganda ang buhok, nakasuot ng magandang damit. Ang makapatid ni Ramon ay nakasuot na rin ng smart casual na damit. Maingay ang bahay, tawanan ng mga bata, kwentuhan ng matatanda. Si Sofia lamang ang nandoon pa rin sa kusina, nakasuot ka apron. Wala siyang oras na magbihis ng maayos. Sinimulan niyang ilipat ang pagkain sa mesa. Nag-ayos siyang Noche Buena, inilalagay ang bawat pagkain sa tamang lugar sa hapag. Sa paglalagay niya ng pagkain, patuloy siyang nahihilo. Nanlalabo ang paningin niya, pagkatapos ay nagiging malinaw muli. Hawak-hawak niya ang gilid ng mesa. Sofia, ang sabaw na. Tinawag siya ni Aling Remedios. Po? Darating na po, inay. Nagmadali si Sofia pabalik sa kusina. Nais niyang tumakbo ngunit wala siyang lakas, nagpakamatatak na lamang siya. Pumasok sa kusina. Nasa harap ng kalan, kumukulo ang sabaw sa palayok. Kinuha ni Sofia ang sandok upang salayin ang sabaw sa mangkok. Sa sandaling iyon, bigla na lamang nagdilim ang paningin. Mula sa likod, may narinig siyang huming na ingay. Nararamdaman ni Sofia na may mali. Konti na lang. Kaya pa, pagkatapos na Pasko, okay na. Ngunit hindi na sumunod ang kanyang katawan. Bumaksak ang sandok mula sa kanyang kamay. Klang, malakas na ingay nang tumama ang sandok sa sahig. Bumaksak ang mainit na sabaw sa sahig. Dahan-dahan na natumba si Sofia. Sinubukan niyang hawakan ang pader, ngunit wala na siyang lakas. Isang maliit na ungol. Dahan-dahang natumba si Sofia sa tabi. Tumama ang kanyang katawan sa malami na sahing kusina. Lumabo ang kanyang kamalayan. Pinikit niya ang mamata. Narinig ng pamilya ang ingay ng bumaksak na sandok at nakmadali sa kusina. Ang pinakaunang nakarating ay si Ramon. Sofia. Sumigaw si Ramon at tumakbo papasok. Nakita niya si Sofia na nakahiga sa sahig, walang kibo. Pumutla ang mukha ni Ramon. Mahal-mahal, sinubukan niyang itayo si Sofia. Ngunit hindi sumagot si Sofia, nakapikit ito, hindi gumagalaw. Dumating si Marichel sa pintuan ng kusina, tumingin kay Sofia, nagulat. Ay nako, sigaw ni Marichel ngunit tumigil siya sa pagpasok. Inurong ang sanggol niya sa likod. Tumingin si Karen mula sa pintuan, na natili itong nakatayo, pinanonood ang nangyayari. Pumasok si Aling Remedios sa kusina. Tumingin sa nakahiga na si Sofia at sa bumaksak na sabaw sa sahig, at ito ang unang salita nito. Malas, malas, matalas ang boses ni Aling Remedios. Hindi itinanong kung okay si Sofia. Ang ikinababahala nito ay ang handaan. Nawasak ang lahat. Bakit mo ibinuhos ang sabaw? Ano ba yan? Lumingon si Ramon sa kanyang ina nang ngingit-ngit. Inay, hindi ba kita nakikita? May taong natumba rito. Inanggat ni Ramon si Sofia. Mainit-mainit ang katawan ni Sofia, matinding lagnat. Ospital tayo, ngayon na. Sinapit si Ramon ni Aling Remedios. Hindi pa tapos ang pagkain, saan kayo pupunta? Pasko ngayon, inay. Malakas ang boses ni Ramon para sa unang pagkakataon. Nagalit siya sa kanyang ina. Dinala ni Ramon si Sofia palabas, hindi man lang nagbihis ng maayos.
tumawag si Aling Remedios sa kanya. Ramon, ang pagkain, paano? Hindi sumagot si Ramon. Hindi na siya lumingon. Sa labas ng bahay, inilagay ni Ramon si Sofia sa kotse. Maputla ang mukha ni Sofia, pawis na pawis. Mahal, okay ka, malapit na tayo sa ospital, sandali na lang. Hawak ni Ramon ang kamay ni Sofia. Ngunit hindi pa rin gumigising si Sofia. Habang nagmamaneo si Ramon, nakita niya ang matawag ng kanyang ina sa cellphone. Hindi niya sinagot. Tinanggihan niya ang tawag ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Pagkatapos, tawag ng kapatid. Hindi rin sinagot. 15 minutong biyahe, dumating sila sa emergency room ng ospital sa San Juan. Bumaba si Ramon at binalot niya si Sofia sa kanyang mabraso. Tulong, emergency patient. Madaling lumapit ang manars. Inilagay si Sofia sa wheelchair at dinala sa loob. Sinuri siya ang doktor. Kasama bang ang pasyente ang kamag-anak? Itinayo ni Ramon ang kamay. Ako, asawa po niya. Sinuring doktor si Sofia gamit ang stethoscope. Sinukat ang presyon ng dugo at temperatura. Matinding lagnat at dehydration. Kailangan ng iva agad. Inilusot na ng katero needle sa braso ni Sofia. Dun lang unti-unting nakparamdam ang maliit na ungol ni Sofia. Nakatayo si Ramon sa tabi, pinanonod ang lahat. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. 10 taon silang makasama, hindi niya iniisip na ganito ang mangyayari sa kanyang asawa. Sa bahay, naktipon ang pamilya para sa Noche Buena. Kinuha ni Karen ang presko na sabaw mula sa kalan at inilagay sa mesa. Nagdasal si Aling Remedios nang may kunot na nu. Sumama si Marichel at Karen sa pagdarasal ngunit hindi magaan ang kanilang pakiramdam. Ang panganay na manugang ay nakaratay sa ospital, ngunit nagdiriwang pa rin sila. Matapos ang panalangin, tumayo si Aling Remedios at nagbulong. Malas talaga ito sa Pasko. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Diyos? Walang sumagot. Tahimik na tahimik ang bahay. Sa ospital, 1 oras ang lumipas. Tinawag ng doktor si Ramon. Seryosong tingin nito habang hinahawakan ang chart. Kayo ang kamag-anak. Opo, asawa ko po. Serious ang kondisyon ng pasyente. Matinding lagnat at dehydration. Umabot sa 39.5 ang temperatura at maluba ang pagkawala ng tubig sa katawan. Nanlamig si Ramon. Nagpatuloy ang doktor. Mukhang ilang araw na nag-aalaga sa matinding stress at hindi sapat na pahinga ang pasyente. May mga sugat rin sa mga kamay paso, hiwa na hindi pa natutuon ng tamang lunas. Nagpabago ng salita ang nurse. Kailan ba ito nasaktan? Mukhang hindi na-treat ng maayos. Noon lang tumingin si Ramon ng maayos sa mga kamay ni Sofia. Ang makamay na nakalagay sa tabi ng IV needle. Sa likod ng kamay ilang pulang bakas ng paso. Sa mga daliri may plaster na halatang inalis at muling ikinabit. Buong kamay makaspang at punit-punit. Kailan nito, nanginig ang boses ni Ramon. 10 taon silang makasama, hindi niya tiningnan ng mayos ang kamay ng kanyang asawa. Hindi. Ayaw niyang tingnan. Kailangan ng ilang oras pang obserbasyon. Kapag stable na, makakawi na. Tumango si Ramon. Umalis ang doktor. Bumalik si Ramon sa tabi ni Sofia. Nakahiga si Sofia, nakapikit, nakakonekta sa IV. Dahan-dahang bumababa ang transparent na likido mula sa IV bag. Kumuha si Ramon ng upuan at umupo sa tabi ni Sofia. Maingat na hinawakan ang kamay ng asawa. Magaspang. Dati, ganito ba? Nang unang ikasal sila, malambot ang mga kamay ni Sofia. Ilang sandali ang lumipas. Dahan-dahang nagbukas ang mga mata ni Sofia. Kumindat-kindat ang mga talukap ng mata, unti-unting nagbukas. Mahal. Masayang tinawag siya ni Ramon. Nanggagala ang paningin ni Sofia sa kisame, pagkatapos dahan-dahang lumingon. Nakita ang mukha ni Ramon. Nakbukas ang bibig ni Sofia. Manipis at mahina ang boses. Ang Noche Buena. Nagduda si Ramon sa narinig niya. Natumba siya. Nandito na sa ospital at ang unang sinabi niya ay ang Noche Buena. Natapos ba ang lahat? Naihanda ba? Ginawa nila. Umagos ang luha mula sa mata ni Sofia. Patawad ka sa akin, mahal. Biglang natumba.
Mahal, nangini ang boses ni Ramon. Umagos din ang luha niya. 10 taon na silang makasama at ngayon lang siya umiyak sa harapan ng kanyang asawa. Nagtunog ang cellphone ni Ramon. Nanay ito. Tiningan ni Ramon ang screen ngunit hindi niya sinagot. Natanggal ang tawag. Pagkaraan nanay muli, hindi na naman sinagot. Patuloy ang mga tawag nanay, kapatid, kapatid. Sa huli, sinagot ni Ramon. Kapatid ang nagsalita. Kuya, okay ba si Ate Sofia? Paano na yung handaan? Sinabi ni nanay, umuwi na kayo. Tahimik si Ramon. Nagipatuloy ang kapatid. Kuya, nasaan yung basi? Hindi namin mahanap. Isinara ni Ramon ang tawag. At pinawalan ang cellphone. Binuksan muli at inalis ang baterya. Tumingin si Ramon sa labas ng bintana ng ospital. Maliwanag ang langit. Umagang Pasko. Sa ibang bahay, nagtitipon ang mapamilya. Kumakain ng arroz caldo at Noche Buena. 10 taon, ano ba ang ginawa ko? Mahinang sinabi ni Sofia, patawat na makung natumba. Pinigil ni Ramon ang asawa. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Sofia. Malinaw ang bakas ng paso sa likod ng kamay. Sa isip ni Ramon, lumabas ang lahat nega alaala ne mega nagdaang Pasko at pista. Si Sofia sa kusina sa bawat okasyon, mag-isa, lagi. Ang mapakain lagi ng handa ng hindi sinasabihan. Tinanggap niya lahat ng iyon bilang natural. Inisip niya ang isang eksena unang gabi ang kasal nila. Nahuhugas ng pinggan si Sofia sa kusina. Nanonood siya ng telebisyon sa sala. Nakita niyang pinagtrabaho ang asawa ni Aling Remedios sa lahat ng bagay ngunit hindi siya nagsalita. Ituturo ng nanay ko, okay lang yan. Ganon ang naisip niya noon. Pang-alaala 3 taon matapos makasal. Nagsalita si Sofia ng maingat. Mahal, gusto ko siya ng magtrabaho. Anong sagot niya? Magagalit si nanay. At gusto ko na nandiyan ka kapag uwi ko. Binabalewala niya ang gusto ni Sofia. Hindi man lang tinanong kung ano ang gusto nito. Nung nakaraang Pasko nakita niyang may plaster sa kamay ni Sofia. Nasaan ka nasaktan? Wala, okay lang. Tinanggap niya ito. Hindi na muling naktanong, ngunit talagang okay ba siya? Sinabi ni Sofia na okay, ngunit hindi pala siya okay, doon lang niya naintindihan. Sa loob ng 10 taon, ilang beses na nagpakita ng senyales si Sofia. Ilang beses na sinubukang humingi ng tulong. Ngunit binabalewala ni Ramon ang lahat. Umagos ang luha ni Ramon habang hinawakan ang kamay ni Sofia. Pasensya ka na. Napakarami kong hindi nalaman. Patawad. Paulit-ulit siyang nagpapatawad. Nagtaka si Sofia nakatingin sa kanya. Bakit ka ganyan? Umiling si Ramon. Napakaraming mali ko. 10 taon. Napakaraming mali ko sa iyo. Patawad. Para sa unang pagkakataon, pinili ni Ramon ang kanyang asawa kaysa sa kanyang magulang. Sa puso niya, nangako siya. Kailangan na itong magbago. Hindi na ako magiging isang mapagmasid lamang. Inilagay ni Ramon ang kamay sa noo ni Sofia. Mainit-mainit pa rin, nungit unti-unting bumababa na. Magpahinga ka, huwag nang mag-alala ng kahit ano, ako na ang bahala sa lahat. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig niya. Ngunit labis na pagod kaya pinikit na niya ang mga mata. Pinanonod ni Ramon si Sofia na matulog. Maputla pa rin ang muka niton ngunit unti-unting nagiging panatag. Nagdesisyon si Ramon. Kapag stable na si Sofia, babalik siya sa bahay para kausapin ang kanyang mga magulang. Hindi na sila makitirang makasama. Simula ngayon, siya at si Sofia lang. Tumingin si Ramon sa labas ng bintana. Maliwanag ang gumagang Pasko. Ngunit mabigat at madilim ang puso ni Ramon. 10 taon ng kanyang magkakasalanan bumabagsak lahat sa kanya ngayon. Hinawakan niya muli ang kamay ni Sofia. Magaspang. 10 taong trabaho. Pasensya ka na, talagang pasensya ka na. Izinihip ni Ramon. Ay hindi marinig ni Sofia dahil natulog na ito. Ngunit nagpatuloy pa rin si Ramon. Bandang 2:00 hapon, estable na si Sofia. Natapos na ang bumaba na ang lagnat. Sinabi ni doktor na magpahinga pa ne isang gabi para sa obserbasyon. Natulog muli si Sofia.
Maingat na inilagay ni Ramon ang kamay nga asawa. Tumayo siya ng maingat. Sandali lang, iuwi kita. Bulong sa natutulog na si Sofia. Lumabas si Ramon ng ospital at pumunta sa paradahan ng kotse. Sinimulang ang makina at nagpatakbo papunta sa bahay kanyang magulang. Nagtatalo ang masalita sa kanyang isipan. Dumating siya sa harapan ng bahay pagkaraan ng 30 minuto. Bumaba sa kotse at binuksan ang pintong bahay. Kakaibang katahimikan sa loob. Pagpasok sa sala, naroroon ang buong pamilya. Nakaupo si Mang Ernesto sa sofa, may diaryo. Nanonood neka telebisyon si Aling Remedios. Nandun din ang kapatid ni Ramon at kanilang pamilya. Natapos na ang pagkain ngunit hindi maayos ang pagkakayos ng mga pinggan sa mesa. Nang makita si Ramon, tumayo si Aling Remedios. Nandito ka na. Nasaan na yung basi? Napakalayo mo naman itago, hindi namin nahanap. Ang unang salita ni Aling Remedios hindi ang kalagayan ni Sofia, kundi ang basi. Nakatayo si Ramon sa may pintuan, nakatingin sa kanyang ina. Dahan-dahang nagsalita si Ramon. Hindi na po kami babalik. Bigla na lamang tahimik ang sala. Tunog ng telebisyon lang ang natirang maririnig. Nanatiling nakatayo si Aling Remedios, tumingin kay Ramon. Ano? Isang hakbang na pumasok si Ramon sa sala. Hindi na babalik si Sofia rito. Ako rin. Nagsalita na ang boses ni Mang Ernesto, bihirang-bihira ito. 10 taon silang nakakasama at ngayon lang nagsalita ng ganito ang kanyang ama. Ano bang sinasabi mo? Lumingon si Ramon sa kanyang ama. Ito na ang huli, tatay. Matigas ang boses ni Ramon. Naksimulang lumapit si Aling Remedios. Hoy, sumusuko ka na. 10 taon kang kasama namin, ganyan na lang ang gagawin mo. Tumingin si Ramon sa kanyang ina. Sa mga matang iyon ay may galit. Alam ba ninyo kung ano ang ginawa ni Sofia sa loob ng 10 taon? Nagulat si Aling Remedios. Hindi ito sanay na ganito ang pakikitungo enyo'y kanyang bunso. Nagpatuloy si Ramon. 10 taon, ginawa ni Sofia ang lahat ng trabaho sa bahay na ito ng mag-isa. Bawat Pasko, bawat pista, bawat pagtitipon nandun si Sofia sa kusina. Lahat. Mag-isa. Tumingin ang lahat sa kanya. Masama ang mukha ni Marichel ngunit nakatahimik. Yumukos si Karen. Nagsalita ng maingat ang isang kapatid ni Ramon. Kuya, parang nag-overreact ka. Hindi ako nag-overreact. Kayong dalawa, tumingin si Ramon sa kanyang kapatid. Ilang beses na nagtrabaho ang asawa ninyo rito sa bahay namin. Nanggas ang muka ni Maricel. Lalo pang yumuko si Karen. Ang mahipag ninyo ay bisita kapag nandito. Nakaupo sa sofa, kinakain ang pagkain at umuwi. Ilang taon na iyan. Nagsalita si Maricel. Kuya, kami naman. Si Sofia ay manugang din. Ngunit bakit si Sofia lang ang ganyan? Hindi makasagot si Maricel. Pumasok sa usapan si Aling Remedios. Iyon ang papel ng panganay na manugang. Ano ang ginagawa ni Sofia sa bahay? Nandito lang, kung hindi niya gagawin ito, sino ang gagawa? Lumingon si Ramon sa kanyang ina. Sa mga matang iyon ni Ramon ay isang galit na hindi pa nakita ni Aling Remedios. Inay, walang natural sa mundo. Bakit kailangang gawin ni Sofia ang lahat bilang natural lamang? Nagulat si Aling Remedios, hindi pa niya nakita ang bunso niyang anak na ganito magsalita. Nag-aral pa ba ikaw ngang manlaban sa iyong nanay? Mataas na ang boses ni Aling Remedios. Ngunit hindi umatras si Ramon. Hindi ako nagmamanlaban. Sinasabi ko ang katotohanan. Kinuha ni Ramon ang cellphone mula sa bulsa. Alam ba ninyo ang sinabi ng doktor kanina? Lagnat at dehydration ang dahilan ng pagbagsak ni Sofia, temperatura 39,000. At ang mga paso at sugat sa mga kamay ng asawa ko, nanginig ang boses ni Ramon. 10 taon ko siyang kasama at hindi ko tiningnan ng maayos ang makamay niya. Ngayon lang sa ospital. Ilang paso, ilang sugat, mga bagong sugat lahat. Tahimik ang sala. Ang manugang ni Aling Remedios na si Karen ay itinaas ang kanyang ulo. Kuya, hindi namin alam. Basta nakita namin kaya niya. Kaya,
Hindi alam, ayaw lang ninyong makita. Ganun din ako. Tumingin si Ramon sa kanyang ina. Hindi na kami titira dito. Huwag kayong mag-asahan sa Pasko o sa pista. Kayo na ang bahala. Sumigaw si Aling Remedios. Ramon, biglang ganyan kami paano? Kailangan ninyong harapin. Hindi ko na maaring hayaan ang asawa ko na ganyan. Tumayo ang kapatid ni Ramon. Kuya, alam naming nahirapan si Ate Sofia, pero bigla naman itong umalis. Hindi biglang, 10 taon na, napakalate na. Lumapit si Aling Remedios. Pula ang mukha nito, 10 taon, pinakain namin siya, pinabahay walang utang na loob. Umiling si Ramon sa kanyang ina. Huwag kayong maksalita ng hindi tama, inay. Hindi kayo nakpakain at nakpabahay sa kanya. Ginawa ni Sofia ang lahat ng trabaho sa bahay ng walang bayad, 10 taon. Bago pa siya pumasok rito, gaano kadalas kayo nagluto, inay? Natahimik si Aling Remedios. Kayo man ay walang sinagot. Tatay lumingon si Ramon sa ama, 10 taon, pinanut ninyo si Sofia na magtrabaho ng mag-isa. Hindi man lang kayo nagsalita, hindi ba? Walang sagot si Mang Ernesto. Huminga ng malalim si Ramon. Bukas, kukuha na kami ng gamit. Hanggang doon na lang kami manggagaling dito. Nagsimulang humalaw si Aling Remedios papalapit. Pula ang mukha nito sa galit at kahihiyan. Kung lalabas ka rito, huwag ka nang mag-asahang makakabalik. Tumigil si Ramon. Lumingon siya sa kanyang ina. Opo, mas mabuting paraan iyon para kay Sofia at sa akin. Hinawakan ni Ramon ang hawakan ng pinto. Isang huling salita bago umalis. Ang lahat ng hindi ko ginawa sa 10 taon ito ang aking kamalian, ngunit hindi ko na mauulit iyon. Pagdating ng Pasko at ng mga pista, kayo na ang bahala, hindi na kami darating. Binuksan ni Ramon ang pinto at lumabas. Sa likod niya, maririnig ang sigaw ni Aling Remedios, ngunit hindi na siya lumingon. Habang bumababa sa hagdan, umihimig ang dibdib ni Ramon. 10 taon ang naging kasama niya ang kanyang magulang. Hindi madaling lumayo, ngunit hindi siya umatras. Para ito kay Sofia, kabayaran sa 10 taon ng kanyang pagpapabaya. Sinimulang ang kotse at nagpatakbo pabalik sa ospital. Sa salamin nakita niya ang bahay. 10 taon niyang tinahanan. Ngunit walang pagsisisi. Hindi na niya mapahihintulutan ang asawa na nandun pa. Pininda ni Ramon ang gas pedal. Habang nasa daan pabalik sa ospital, tumingin si Ramon sa mga kalye. Malumanay ang hapon ng Pasko. Maraming tao sa labas, naglalaro ang mga bata. Nag-isip si Ramon. Simula ngayon, mabuhay tayong dalawa ni Sofia. Sa umpisa ay dahil bata pa si Sofia at abala siya sa trabaho, naisip niyang mas maganda kung kasama ang mga magulang niya, alagaan daw nila si Sofia gaya ng anak. Kaya pumayag siya ng anyayahan ng kanyang magulang. Ngunit hindi pala ganon ang nangyari. Hindi na niya maaring pilitin si Sofia na magsakripisyo pa. Kailangan niyang makita ng tuwid ang lahat ng bagay ngayon. Pagdating sa ospital, umakyat si Ramon sa kwarto. Gising na si Sofia, nakatingin sa labas ng bintana. Mahal, lumingon si Sofia. Puno ngang pangamba ang mukha. Ano sabi ni nanay? Lumapit si Ramon at hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag ka nang mag-alala. Sinabi ko na lahat, maglilipat na tayo. Dumilat ng malaki si Sofia, hindi makapaniwala. Totoo tumango si Ramon. Tayo na. Maghahanap tayong sariling tirahan. Kahit maliit basta tayo. Umagos ang luha ng asawa. Ngunit hindi ito luhang kalungkutan, luha itong ginhawa. Niyakap ni Ramon si Sofia. 10 taon at ngayon lang niya niyakap ng taimtim ang kanyang asawa. Patawad na, napakaraming hindi ko nalaman, talaga namang patawad. Umiyak si Sofia ng tahimik sa magabisik ni Ramon. Binuhos ang lahat ng luha na naipundar sa 10 taon. Sa labas ng bintana ng ospital, unti-unting lumiit ang araw ng hapon. Hapon ng Pasko. Para kina Ramon at Sofia, simula itong bagong buhay. Pagkaalis ni Ramon, nagulo ang bahay. Mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Nakaupo si Aling Remedios sa sofa, nang hihilam ang tingin. Talagang hindi na siya babalik, walang nakapagsagot.
Kinuha ni Mang Ernesto ang diaryo, ngunit hindi ito nagbasa, hawak lamang ang pahayagan. Dumating ang oras ng hapunan. Tumingin si Aling Remedios sa kusina. Dati, sa kanitong oras, nagsisimula na si Sofia na pakahanda. Sino ang magluluto? Naktinginan ang makatao sa sala. Walang sagot. Maingat na nagsalita si Marichel. Inay, ako na. Ipinagkatiwala ni Marichel ang sanggol sa asawa at pumasok sa kusina. Sumunod si Karen. Pagpasok sa kusina, nabigla ang dalawa. Doon pa rin ang bakas ng sabaw na nabuhos ng magang umaga. Nakatambak ang mga pinakainan. Magugas muna tayo ng pinggan, sabi ni Karen. Nagsuot ng guwantes ang dalawa at nagsimulang maghugas. Ngunit napakaraming pinggan. Lahat ng kagamitan sa Pasko ay nakaimbak dito. Habang nahuhugas, walang nagsalita ang dalawa. Hindi nila mapaniwala ang mag-isa ginawa ni Sofia ang lahat ng ito noong nakaraan. Pagkahugas, nagsimula ng pagluluto. Binuksan ang ref, may mga sangkap, lahat ng inihanda ni Sofia para sa Pasko. Ano ang giluluto? Tanong ni Marichel. Nag-isip din si Karen. Sabaf muna siguro. Naglabas ng palayok ang dalawa, naglagay ng tubig. Nunichingji pala nila along kung paano magluto. Si Marichel ay halos hindi nagluluto sa bahay nila. Lagi siyang binibigyan ng ulam ni Aling Remedios. Siyempre, lahat ng iyon ay gawa ni Sofia. Si Karen naman ay nagtratrabaho, kaya delivery food lagi. Magkano ang ilalagay? Tanong ni Karen. Ni walang pagtatansya si Maricel, naglalagay lang sila kung gaano. Sa sala, patuloy na tinitignan ni Aling Remedios ang kusina. Dati, mabango na ang amoy ng pagkain ngayon, ngunit wala. Paggaraan ng isang oras, lumabas sina Marichel at Karen na pawis na. Tapos na po, inay. Nagtipon ang pamilya sa mesa, naglagaying sabaw sa plato si Mang Ernesto at kumurap. Medyo maalat ito. Naglagay ng sobrang patis si Karen. Medyo maalat nga. Maingat na sabi ni Mang Ernesto. Hiya ang mukha ng dalawang hipag. Kumain ng bahagya ang lahat at nagtambak muli ang mapinggan. Huminga ng mabigat si Marichel at pumasok sa kusina. Sumunod si Karen. Hindi ko makapaniwala ang ginawa niya ito ng mag-isa araw-araw, bulong ni Karen. Tumango si Marichel, kinabukasan Pasko. Araw man pagtitipon ng mga kamag-anak. Bawat taon, nagtitipon ang mga pinsan at tiyahin ni Mang Ernesto sa bahay nila. Isa-isa silang dumating ng umaga, higit sa 10 tao. Nakmadali si Aling Remedios sa kusina, kailangan ng pagkain para sa lahat, ngunit wala siyang inihanda. Marichel, Karen, halina. Nagmadaling pumasok ang dalawang hipag sa kusina. Init na ang mga natira, bilisan. Kinuha ni Marichel ang manatira sa ref, lumpia at iba pang pagkain na niluto ni Sofia. Inilagay sa kawali. Ngunit mali ang pagkontrol na apoy at nagsimulang sunukin ang mga ito. Ay, bakit ganyan? Napabigla si Karen. Amoy sunok na ang buong kusina. Pumasok si Aling Remedios at nakita ang nangyari. Tess, kahit ito kaya ba ninyo? Layuan ninyo. 10 taon na, ngunit ngayon lang bumalik si Aling Remedios sa harapan ng kalan. Nang si Sofia ay pumasok sa bahay na iyon, halos hindi na siya nagtrabaho sa kusina. Iniatang na niya ang lahat kay Sofia. Nahanap si Aling Remedios ng palayok, hindi niya alam kung saan nakalagay ang maito. Nagbukas na iba't ibang drawer. 10 taon, inayos ni Sofia ang lahat, ngunit ngayon hindi na alam ni Aling Remedios ang lalagyan ng makagamitan. Sa wakas, nakagawang sabaw. Sa sala, may tinik na narinig mula sa tiyahin. Nasaan si Ramon at si Sofia? Hindi ko sila nakikita. Nagulat si Aling Remedios. Lumabas ang kusina. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya, nagpapahinga sa tahanan nila. Tinitigan ng tiyahin ang paligid, kaya hindi siya bumaba. Napakalayo naman ngang kinaroroonan para hindi makapunta. Nagpunta sila sa bahay ngang magulang ni Sofia. Tumikhim ang tiyahin. Ganun. Pero walang pagkain ngayon. Ibang-iba kumpara nung nakaraan. Namula si Aling Remedios. Nahihiya siya. Nang tanghalian,
inilabas sina Marichel at Karen ng kakaunting pagkain. Mayroon man ngunit napakakaunti. Nakakuwentuhan ng tahimik ang mga kamag-anak. Kaunti lang ang ulam. Iba talaga kung wala si Sofia. Narinig ni Aling Remedios ang magasalita. 10 taon, ipinagmamalaki niya ang pagkain ngunit lahat ng iyon ay gawa ni Sofia. Ngayon lang niya ito naunawaan. Pagkaraan ng tanghalian, naktamba muli ang mapinggan. Napabuntong hininga si Marichel. Inay, kailangan na po naming umuwi. Bukas ay babalik na kami sa aming matrabaho. Nagulat si Aling Remedios. Ha, maaga naman, kumain pa nga hapunan. Kailangan na po naming bumisita sa bahay ng mga magulang ko din. Hindi kami nakapagtao noong isang gabi. Ang dahilan ni Maricel nugunit sa tutu, hindi na niya nais na magtrabaho pa hito. Nagsalita rin si Karen. Ako rin, bukas ay opisina na, kailangan ko pang maghanda. Sinubukan ni Aling Remedios na pigilin ang dalawa. Halalala lahuba-huba-lala. Ngunit isa-isa na silang umalis. Nagbihis ang makapatid ni Ramon at ang kanilang pamilya at umuwi na rin. Para sa unang pagkakataon, hindi mapigilan ni Aling Remedios ang paglabas ng manugang. Dati, kahit saan si Sofia nandoon pa rin ito at naktatrabaho. Ngunit ngayon, iba na. Gabi na. Sina Mang Ernesto at Aling Remedios na lang ang naiwan sa bahay. Nag-order si Aling Remedios ng delivery food. Ang dating nagsasalita na huwag mag-order ng pagkain sa Pasko kailangan na ngayong mag-order. Pasko kaya, sige na ito ang hapunan natin. Walang nagsalita. Katahimikan habang kumakain. Matapos ang hapunan, pumasok si Aling Remedios sa kusina. Kailangan niyang mahugas ng pinggan. Nakatayo sa harapan ng lababo. Nagsimulang mahugas. Habang nahuhugas, naisip si Aling Remedios. 10 taon, sa linyang ito nakatayo si Sofia. 3 beses sa isang araw agahan, tanghalian, hapunan, sa Pasko, mas marami pa. Ginawa ni Sofia ito lahat. Mahinang bulong ni Aling Remedios. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang trabaho ni Sofia. Sa loob ng 10 taon, para sa kanya ito ay natural tungkulin ng panganay na manugang. Ngunit ngayon nawala si Sofia, hindi na gumagalaw ang bahay. Natapos ang paghuhugas, lumabas si Aling Remedios sa sala. Pagod ang katawan niya, masakit ang likod, magaspang na ang makamay. Umupo sa sofa at huminga ng mabigat. Ito ang ginagawa ni Sofia araw-araw. Muli niyang bulong. Ngunit ang pagkaunawa ay dumating ng huli. Lumabas na si Ramon, hindi na babalik si Sofia. Naupo si Aling Remedios sa sala, tumingin sa maitim na bintana ng kusina. Tahimik ang buong bahay. Pagkaraan ng 2 gabi sa ospital, lumabas na si Sofia. Sabay na nahanap ng tirahan sina Ramon at Sofia. Hindi kailangan ng malaking bahay. Sapat na ang lugar para sa dalawa. Sa loob ng 3 araw, nakahanap sila ng maliit na apartment sa Pasig. Pangalawang palapa ng 2 palapa na gusali. 2 kwarto, isang maliit na sala at isang kusina. Hindi malaki, ngunit maliwanag ang araw. Nang Sabado, pumunta si Ramon sa bahay para kukuhang gamit. Hindi sumama si Sofia, sinabi ni Ramon na hindi na kailangan. Pagdating ni Ramon, ayaw buksan ng pintuan ni Aling Remedios. Ngunit matikas si Ramon. Kunin lang ang gamit namin, hindi na kayo mabibigyan ng abala. Maingat na pumasok si Ramon sa kwarto at pinagsamang damit at gamit ng dalawa niya at ni Sofia. Magadamit, libro, personal na kagamitan. Hindi marami. 10 taon sila rito, ngunit kakaunti lang ang gamit nila. Nakatayo si Aling Remedios sa sala, pinanunod ang kanyang anak. Nais nitong magsalita ngunit hindi mabukas ang bibig. Nandoon din si Mang Ernesto sa sofa, ngunit walang nagsalita. Pagkakuhang gamit, yumuko si Ramon sa magulang. Maraming salamat sa 10 taon. Mag-ingat kayo. Wala nang ibang sinabi si Ramon at lumabas. Narinig ni Aling Remedios ang pintuan na nagsarang. Nanatili itong nakatayo. Inangat ni Ramon ang gamit at umakyat sa bagong apartment nila. Naghihintay si Sofia sa harapan ng pintuan. Nang makita niyang may dalang gamit si Ramon, ngumiti si Sofia.
Mabuti, nakabalik ka. Tumango si Ramon at tinanggap ngang asawa ang gamit. Unang araw sa bagong tahanan, maraming ayusin pa sa loob. Nagsimulang magbukas ayos ang gamit si Sofia, tinipi ang mga damit sa aparador. Simple lang ngunit masaya. Pumasok si Sofia sa kusina, tumingin sa maliit na kusina at nagsalita. Ito na ang aking kusina. Tumingin si Ramon sa asawa at ngumiti. Matagal nang hindi nakita ang ngiti ni Sofia. Sa loob ng 10 taon, hindi ngumingiti si Sofia. Ang ating kusina, sabi ni Ramon, tumango si Sofia. Wala pang makagamitan sa kusina blanco pa, ngunit naginit ang puso niya. Kailangan pa nating bilhin lahat ng kagamitan. Tayo nang bumili. Sabay nilang pumunta sa mall. Mula sa mga kagamitan sa kusina hanggang bawat pinggan kailangan nilang bilhin ang lahat. Kailangan din nilang mamilingang pakain dahil wala silang laman sa ref. Tinutulak ni Sofia ang cart habang nagsasalita. Nahirap sana kung mag-isa ako. Kinuha ni Ramon ang cart. Mula ngayon sabay-sabay tayo. Sabay silang nakalibot sa supermarket. Bigas, mami, itlog, gatas, gulay, karne mga pangunahing pagkain, at magapalayok, kubiertos, tuwalya. Pinili ni Sofia ang bawat bagay ng maingat. Ngayon, wala na siyang kailangang mangamba sa mata ni Aling Remedios. Ito ba ay bibilhin natin? Hawak ni Ramon ang pakete ng chipsy. Ngumiti si Sofia at tumango. Oh, bilhin natin. Pagkatapos bayaran, umuwi sila. Sabay nilang isinilid ang mga namili sa ref. Isa-isang inilagay, nag-isip si Sofia. Ang ref na ito ay atin na. Dumating ang gabi. Pumasok si Ramon sa kusina. Ako ang magluluto ngayon, kaya ko naman ang chicken adobo. Mahirap-hirap na nagluto si Ramon ng chicken adobo. Nakaupo si Sofia sa sala, pinanonood ang asawa. Kakaiba, ngunit masaya ang pakiramdam. Pagkatapos ng hapunan, nang magsimulang tumayo si Sofia para maghugas, pinigilan siya ni Ramon. Ako ang bahala, magpahinga ka. Nagsimulang mahugas ng pinggan si Ramon. Sa una, hindi siya sanay. Labis ang sabon sa mga pinggan at malakas na tubig na nakalat sa paligid. Ngunit tinatapos niya ang pahuhugas. Nakaupo si Sofia sa sofa, pinanonood. Pakiramdam niya, malapit na siyang umiyak. Luhang kaligayahan. Nang gabi na, nahiga si Sofia sa kama. Maliit ang kwarto en guni komportable. Higit sa lahat sa kwartong, ito sila lang ni Ramon. Hindi katabi nga kwarto nga magulang ni Ramon. Simulan na nating mabuhay ng para sa ating sarili, sabi ni Ramon habang hinawakan ang kamay ni Sofia. Tumango si Sofia at ngumiti. Kinabukasan, nagising si Sofia ng huli. 10 taon na, ito ang unang pagkakataon. Sa bahay ng pamilya de la Cruz, kailangan niyang gumising ng maaga para magluto nga agahan. Ngunit ngayon, iba na. Nang magising si Sofia, tanghali na 10:00, nagulat siya at nagsimulang tumayo. Ngunit binuksan ni Ramon ang pintuan ng kwarto. Gising ka na. Mahinaan ka lang. Bumili na akong tinapay at gatas almusal na. Binili ni Ramon ng tinapay at gatas. Tahimik nilang kinain ang almusal. Walang nakmamadali. Ilang araw ang lumipas. Tumatawag ang bahay ng magulang ni Ramon sa cellphone ni Sofia. Si Aling Remediosito. Tahimik na tumingin si Sofia sa screen ng cellphone. Kinuha ni Ramon ang cellphone ng asawa. Huwag mo nang sagutin. Mamaya na. Maingat na nagtanong si Sofia. Tawag ng nanay ni Ramon. Kailangan ba rin nating sagutin? Umiling si Ramon. Hanapin nila kung kailan tayo uwi. Hindi tayo uwi kaya walang kailangan pang sagutin. Patuloy ang matawag. Ngunit hindi sila sumagot. Pagkaraan ng ilang araw, bihira na ang matawag. Maliwanag na hapon. Nakatingkat ang damit sa balkonahe si Sofia. Maliit na balkonahe ngunit mailaw. Isa-isang tinitiklop ang damit habang nagsasalita si Sofia. Ngayon ay ang damit natin lang ang itatakas ko. Sa bahayng pamilya de la Cruz, lahat ng damit ng buong pamilya ay nililinis ni Sosuga damit ng mamagulang ni Ramon si Ramon at tuwing Pasko pati damit ng mahipak niya. Ngunit ngayon, si Sofia at si Ramon lamang. Lumapit si Ramon sa tabi niya. Mula ngayon, sabay-sabay nating gawin. Labada, pinggan, linis. Ngumiti si Sofia at tumango.
Ilang linggo ang lumipas. Isang araw binuksan ni Sofia ang laptop. Pumunta sa isang job hunting website. Baka maganap na akong trabaho. Marami na akong oras ngayon. Maingat na sinabi ni Sofia ito. Nugumit si Ramon at umupo sa tabi. Gawin mo ang gusto mo. Kahit anong trabaho, okay lang. 10 taon matapos ng kolehiyo, nagsimulang mag-apply muli si Sofia. Gumawang resume. May 10 taon na agwat pagkatapos ng graduation na ngunit hindi bale. Magsisimula na siyang gayon. Seryoso ang ekspresyon ni Sofia habang ginagawa ang resume. Matagal nang hindi nakita ang ganyang ekspresyon. Mukhang isang taong naglalakad patungo sa isang bagay. Isang maliwanag na umaga. Maaga na gumising si Sofia at pumunta sa balkonahe. Binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin ng Enero ngunit sariwa. Naksilinaw ang araw sa loob ni kwarto. Tumayo si Sofia sa may bintana at tinanggap ang init ng araw sa buong katawan. Mainit-init. Bumalik sa sala at umupo sa sofa. Kinuha ang mainit na tasang barako at uminom nisang higop. Duman ang init na kape sa lalamunan. Ngumiti si Sofia habang nakatingin sa labas ng bintana. Maliwanag ang langit na umaga. Nagsisimula ang bagong araw. Dahan-dahang nag-isip si Sofia. Simula ngayon, ito na ang tunay na buhay ko. 10 taon bilang manugangang, iba 10 taon bilang walang bayad na manggagawa. At naisip niyang natural ito na magpapatuloy pang 10, 20 taon. Ngunit ngayon, hindi na. Nagdesisyon si Sofia gagawin niya ang gusto niyang gawin, makikita ang mga taong gusto niyang makita, pupunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Narinig ang ingay ni Ramon na gigising sa kabilang kwarto. Lumabas si Ramon sa sala. Gising ka na? Tumango si Sofia, ngugumiti. Maganda ang panahon. Umupo si Ramon sa tabi ni Sofia. Sabay nilang tumingin sa labas ng bintana. Patuloy na lumiliwanag ang araw. Nagsimula na ang bagong buhay ni Sofia. Sa maliit na bahay, sa maliliit na kaligayahan. Ngunit sapat na ito. Para sa unang pagkakataon, malaya si Sofia. Para sa unang pagkakataon, masaya siya. Uminom si Sofia ang kape at muli niyang naisip. Mula ngayon, mabubuhay na ako bilang ako. At sa isipang iyon lamang, ngumiti si Sofia ng buong puso. Sa labas ng bintana, lumipas ang isang ibon. Malaya nitong lumilipad sa hangin. Tumingin si Sofia sa ibong iyon. Malaya na rin ako tulad nun. Nagsimula na ang tunay na buhay ni Sofia.